Amen. So welcome sa ating morning revival preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 2, day 5. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Hebrews 11:7. By faith Noah, having been divinely instructed concerning things not yet seen, prepared an ark for the salvation of his house. Amen. Matthew 16:18. And I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Ephesians 4:12. For the perfecting of the saints, unto the work of the ministry, unto the building up of the body of Christ. So maganda ang combination ng mga Bible verses na ito. Merong picture na binubuo, pinagsama-sama upang lumikha ng isang revelation. So una sa Hebrews 11:7, binanggit dito ang pagtatayo. Amen. So ano ang tinatayo sa panahon ni Noah? Ang ark. Si Noah ay nagtatayo ng isang arko sa kanyang kapanahunan. At binabanggit dito na ang arko na ito ay para sa kaligtasan, lalo na ang kanyang sambahayan. So ang arko ay tinayo para iligtas ang tao sa kapanahunan na yan. At hindi lang yan, upang dalhin ang isang bagong kapanahunan. So mula sa arko na tinayo ni Noah, ito ay nagligtas sa mga tao, ang kanyang sambahayan. At ito ay nagdala saan? Sa isang bagong kapanahunan. So ang pagtatayo sa panahon ni Noah ay ang pagtatayo ng arka. At yan ang pangkasalukuyang ministeryo sa kapanahunan niya. Ayun, anong ginagawa ni Noah? Anong ginagawa ng buong sambahayan niya? Anong ginagawa nila? Nagtatayo ng arka. Para saan yan? Para sa kanilang kaligtasan. At upang sa pamamagitan ng arka na yan, ang masamang henerasyon sa panahon ni Noah ay tapusin at dalhin ang isang bagong henerasyon. So, ang ganda, di ba? Sa Matthew 16:18, meron din tinatayo. So, pakinggan nyo. Sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking eklesiya. Sa panahon ni Noah, anong tinatayo? Ang arka. Nang dumating ang Panginoon, ano ang planong itayo? Ang eklesiya. Upang sa pamamagitan ng eklesiya, ang tao ay madala sa kaligtasan. Lalo na sa kaligtasan ng pangkasalukuyang masamang sanlibutan. So, paano ba maliligtas ang tao ngayon? Sa napasamang sanlibutan. Ang tanging paraan ay dalhin siya sa loob ng eklesiya. Sapagkat sa loob ng eklesiya, tatamuhin niya ang isang bagong kultura, isang bagong daigdig, isang bagong kasaklawan na kung saan ito ay naibukod mula sa sanlibutan. Kaya ang Panginoon, sa kanyang pagdating, gusto rin niyang magtayo. At ang kanyang tinatayo ay ang eklesiya. Amen. So sa panahon ni Noah, ang arka. Sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, anong tinatayo? Ang eklesiya. Ephesians 4:12. Okay. So ano naman ang binanggit dito? Ito naman ay sa panahon ng mga apostol, nagtatayo din. Sa huling part ng verse na ito, sabi rito, unto the building up of the body of Christ. Anong tinatayo? Ang katawan ni Kristo. So sa panahon na yan, ay panahon natin. Ang panahon na yan ay panahon natin. So paano tinatayo ang katawan ni Kristo?
Ito ay sa pamamagitan ng pagpapasakdal sa mga banal mula sa gawain ng ministeryo. So ang gawain ng ministeryo, yan ay ang pagpapasakdal sa mga banal. Yan ay ang paraan upang maitayo ang eklesiya na siyang katawan ni Kristo. So sa Matthew, sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking eklesiya. Pag tinanong mo ako, paano niya itatayo ang eklesiya? Sasabihin ko, hindi naman niya sinabi. Ang sabi lang ng Panginoon, itatayo niya ang kanyang eklesiya. Pero sa panahon ng mga apostol, pinakita nila, lalo na si Pablo, paano itayo ang eklesiya. Ito ay sa pamamagitan ng gawain ng ministeryo. Sa pamamagitan ng gawain ng ministeryo, ang mga banal ay mapapasakdal. At ang kanilang pagpapasakdal ay tungo sa pagtatayo ng katawan ni Kristo. Parang sunod-sunod siya. No? Kaya nakita niyo yung connection ng mga verse na ito. Sa panahon ni Noah, tinatayo ang ark. Anong ministeryo sa panahon na yan? Ang itayo ang ark. Diba? Nung dumating ang Panginoon, ano ang kanyang dinala? Ang pangitain na itayo ang eklesiya. Pero hindi niya sinabi. Ito ay isang pagpapakita lang ng kung ano ang laman ng kanyang puso. Ito ay isang pagpapakita ng isang revelation ng pagtatayo na gagawin sa bagong tipan. Subalit nung ang mga apostol ay umiral, katulad si Pablo, pinakita niya na ang pagtatayo ng eklesiya ay ang pagtatayo ng katawan ni Kristo. At ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng gawain ng ministeryo. Upang sa pamamagitan ng gawain ng ministeryo, mapasakdal ang mga banal. Tungo sa pagtatayo ng katawan ni Kristo. Amen. So, ang ganda, di ba? Sa mga kapatid, magbabasa na ako. God gave Noah what was nearly an all-inclusive revelation, a further revelation that none of Noah's forefathers saw. Although Enoch prophesied that when his son Methuselah died, the deluge would come, the meaning of the name Methuselah, and that God's judgment would be executed upon the corrupted earth. And although he even prophesied about the Lord's coming, Enoch never received the vision the way that God would terminate the corrupted generation and bring in a new age. Ang ibig sabihin nito, outstanding ang vision ni Noah. At ang kanya nakita ay hindi nakita ng kanya mga ninuno, ng kanya mga lolo, na nakakita ng mga makadiyos na bagay. Pero ang pinakita ng Diyos kay Noah ay hindi niya naipakita, lalo na kay Enoch. Si Enoch ay isang dakilang ninuno ni Noah. Bagamat si Enoch, nagpropesiya siya tungkol sa darating na delubyo na magaganap pagkatapos mamatay ang kanyang anak na si Methuselah. Subalit hindi rin niya alam paano dadalhin ng Diyos, paano niya wawakasan ang masamang henerasyon. Pero ito ay malinaw niyang pinakita kay Noah. Kaya si Noah, ang kanyang vision ay outstanding. Dahil nakita niya ito, siya ay napalakas upang ituon ang kanyang buong sarili sa pagtatayo ng arka. Sapagkat pinaniwalaan niya ang pinakita sa kanya ng Diyos na magkakaroon ng isang malaking delubyo. At yan ay nangyari sa kapanahunan ni Noah matapos at maitayo ang arka. Ang arka na nagligtas sa henerasyon ni Noah, ang kanyang pamilya, at nagdala sa kanila sa isang bagong kapanahunan. Amen. Amen. So, tuloy ko itong basa sa last part. One day, God came to Noah and revealed it to him. As a result of this,
Noah's view of godly things was greatly broadened, and he saw much more than all his forefathers did. We all need such a revelation. So we all need like to become Noahs today, na nakikita natin ang pangitain na katulad na pinakita ng Diyos kay Noah. Una, makita natin na ang panahon ngayon ay masama. Ito ay isang likong henerasyon na gustong tapusin ng Diyos. At upang magawa niya ito, kailangan niya ng pagtatayo na siya magiging instrumental sa kaligtasan ng mga tao at sa pagbibigay wakas sa kapanahunan na ito at pagbibigay daan sa isang bagong kapanahunan ng darating na kaharian. At dito malinaw na binabanggit sa atin, no, ang panahon natin ngayon ay isang panahon na nagtatayo din. At ito ay ang prinopesiya ng Panginoon na nandito pa siya sa lupa, na itatayo niya ang kanyang eklesiya. Sa makatwid, ang arko sa panahon na ito ay walang iba kundi ang eklesiya na binanggit ng mga apostol na tinatayo. No? Tinatayo sa pamamagitan ng gawain ng ministeryo upang ang mga banal ay mapasakdal. So today's reading na ako. In principle, our situation is exactly the same as Noah's. Today's generation is corrupt, and the earth is filled with evil and violence. It seems that according to man's concept, God has been defeated and driven out of the earth. However, do you not realize that today there is a big but? Ito na naman yung big but. So, parang ganito yung senaryo palagi eh. Ang kaaway ng Diyos, si Satanas, ay gumagawa. Gumagawa siya. At binibigay niya lahat ng kanyang kakayahan sa kanyang paggawa. Ginagawa niya na ang mundo ngayon ay masama. Ginagawa niya na ang buong sanlibutan ngayon ay pinagkakarian niya. Dinadala niya ang mga tao ngayon kung saan siya nandun. At dahil dyan, para bagang ang Diyos ay walang lugar sa mundo ngayon. Parang itong mundo ay talagang makasatanas. Makasatanas. So, ganyan ang sitwasyon. At tila baga na ang Diyos ay natatalo. Pero tandaan nyo, ang Diyos ay hindi matatalo magpakailanman. Sa gitna ng paggawa ni Satanas upang dalhin ang mga tao sa korupsyon, sa kasalanan, sa kasamaan, gawin silang mga tiwali, gawin silang mga tao na hindi nagmamahal at hindi nagpapahalaga sa Diyos. Diyan ang kapanahunan na yun, na para bagang ang Diyos hindi mo na makita. Pero natalo ba ang Diyos? Hindi. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, anong meron? Big but. Corrupted ba ang mundo? Yes. Masama ba ang sanlibutan? Yes. Pinaghaharian ba nito? Ba ito ni Satanas? Yes. So paano na? Paano na? But. But. So malalaman ninyo kung ano itong but na dinala ng Panginoon sa gitna ng ganitong sitwasyon. Amen. We have inherited all the godly ways that were exercised in the past centuries. But should we stop here? So, ang ganda. Bagamat masama ang sanlibutan, corrupted ang mundo, pero tayo ay niligtas ng Panginoon. Diba? But we were regenerated. But we were saved. But ano pa? we became a Christian. At lalo na dito sa recovery, ang dami nating minana sa mga ninuno natin. Di ba? Natuto tayong tumawag sa pangalan ng Panginoon. Di ba?
Natuto tayong maghabol sa Diyos sa pamamagitan ng salita. Natutuhan natin ang maraming mga Christian practices. Diba? Lord's Table Meeting. Diba? At tayo nagpipreach ng gospel. Nag-home meeting. Nagsasagawa ng mga God-ordained way. Lahat yan ay mga na dinala sa kapanahunan na ito. Pero ang tanong dito, sabi niya, hihinto ba tayo? Ganito na lang ba tayo? Hindi. Susulong pa rin tayo at magpapatuloy ang malaking pot sa gitna natin. Amen. Kaya may tanong dito, but should we stop here? No. No, sabi niya. Amen. Although we have inherited as many godly things and are satisfied and contented, how about God? How about God's purpose? God needs to terminate this age. He needs a change of generation. He needs an ark that can bring His people out of this generation and start a new age. So alam niyo kasi, ang ginagawa ng Diyos, ang kanyang desire, hindi lang panatiliin kung ano ang ginagawa ng kanyang bayan. No, katulad ng mga activity natin sa church. Di ba? Nanatili natin ito sa gitna ng masamang henerasyon, nandito pa rin tayo sa buhay eklesiya. No, pero hindi ito ang gusto lang ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tapusin ang henerasyon na ito, dalhin ang isang bagong kapanahunan. At yan ay ang kapanahunan ng kaharian. Kaya ang pinakamahalagang pagsasagawa sa panahon na ito ay ang pagsasagawa ng pagtatayo ng eklesiya. Sapagkat ang pagtatayo ng eklesiya o ang eklesiya mismo ay solido. Solidong isang atmospero o kasaklawan na kapag ang tao nadala sa loob ng eklesiya, siya ay napapalaya mula sa masamang sanlibutan. Siya ay napapalaya mula sa bulok na sistema ng sanlibutan. Di ba? Sino ba ang mga tao na hindi naapektuhan ng korupsyon ng sanlibutan ngayon? Ito ay yung mga taong naitatayo ngayon sa loob ng isang tamang buhay eklesiya. Kapag ikaw ay nasa tamang buhay ng eklesiya, meron kang bagong mundo. Meron kang bagong sanlibutan. Meron kang bagong henerasyon. Meron kang isang bagong kapanahunan. At maipapatotoo natin yan. No, lalo na ang mga kapatid na pagkatapos maligtas ay nadala tungo sa loob ng eklesiya. Isipin ninyo, kung wala tayo sa eklesiya, magiging katulad tayo ng mga tao sa sanlibutan. Kung anong ginagawa nila, yun din ang gagawin natin. No, subalit, sa pamamagitan ng isang tamang buhay eklesiya, pagsasagawa nito, tayo ay naibubukod. Bagamat nandito pa rin tayo sa mundong ito, tayo ay nakabukod. Merong boundary, merong isang sisidlan. Ang eklesiya ay katulad ng Ark ni Noah, na kung saan ang kanyang buong sambahayan ay nasa loob nito. Sa labas ng arko, anong meron? Malagim na delubyo, kadiliman, tubig na nakakamatay, tubig na may puwersa upang lamunin ang buhay ng tao. Nakakatakot sa labas ng arko, nakakatakot. Ganon din tayo. Sa labas ng eklesiya, andyan ang kamay ni Satanas. Andyan ang kanyang kapangyarihan. Andyan ang buong kasamaan at sistema ng baluktot ng mundo. Diba? Nasa labas yan ng buhay eklesiya. Subalit ang mga taong nasa loob ng eklesiya, sila ay protektado ng Panginoon. Kaya hindi lang
Hindi lang, ang marami mga aktibidad na mga espiritual ang binibigyan natin ng pansin ngayon. Kundi ang ating goal, dalhin ang mga tao tungo sa pagtatayo ng eklesiya. Siguraduhin natin na sila ay protektado sa loob ng eklesiya. Kaya kung nawawala ang mga kapatid, binibisita, hinahatak pabalik, ibinabalik sa loob ng arka ng kaligtasan sa panahon na ito na walang iba kundi ang buhay eklesiya. Amen. God not only showed Noah the evil generation, but also revealed to him his intention. God is a God of purpose, and he can never be defeated in his purpose. Years and years ago, God showed us his purpose. Many of you have read Brother Nee's own testimony, in which he says that once he had a dream, meaning a revelation, in which he saw local churches raised up throughout China. He saw churches raised up by God. What he called a dream was actually a revelation. Alam natin ang pagbabawi ng Panginoon, lalo na ang pagbabawi ng mga local churches, ay isang revelation na nakita ni Watchman Nee. Sa kanyang patotoo, sinabi niya, nagkaroon siya ng panaginip. Nakita niya ang marami mga eklesiya lokal na ibinangon ng Panginoon sa China. Nakita niya ito. At itong panaginip na ito, hindi lang siya panaginip. Ito ay isang pangitain na pinakita sa kanya ng Diyos. At hindi naglaon. Sa buong China, bago dumating ang mga communist, ang daming local churches na naibangon. Kaya ang pangitain na ito, dapat maging pangitain din natin. Sapagkat ang isang tao may pangitain, siya ay nagiging bahagi ng pagtatayo ng Diyos sa kapanahunan na yan. Lalo na sa kapanahunan na ito, na kung saan ang Diyos ay nagtatayo ng mga eklesiya lokal upang dalhin ang kanyang mga tao na naligtas. Kung ang isang tao ay naligtas, saan mo siya dadalhin? Walang ibang lugar na pwede mo siyang dalhin. Hindi mo siya kayang dalhin o hindi mo siya pwedeng dalhin sa iyong sarili. Sapagkat ikaw din mismo kailangan madala. Saan? Sa buhay. Eklesiya. Amen. Through him, many years ago, God showed us his need of the churches. Before the Lord comes back, he needs the churches to be raised up. Otherwise, he will have no way to return. What is today's ark? It is the churches. What is today's ark? It is the churches. Amen. So, mga kapatid, bago bumalik ang Panginoon, bago niya dalhin ang kaharian sa kanyang pagpapakita, kailangan muna niyang maitayo ang eklesiya. Ang eklesiya ang magiging instrumento ng pagbabago ng kapanahunan. Kung tutuusin, ang pagdating ng eklesiya, ang pag-iral ng eklesiya, ay isang pag-iral ng isang bagay, pag-iral ng isang bagay na nagdala sa mga tao, lalo na sa mga believers, sa loob ng kaligtasan sa panahon na ito. At ito ay magpapatuloy ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. So God revealed the ark to Noah, and I must testify that God has revealed to us the need for the proper church life. The proper church life is the ark of God needs today. The church life is needed to terminate this generation and to bring in a new age. Amen. So, ang linaw na. Palinaw ng palinaw
no, na gagamitin ng Panginoon ang tamang buhay eklesiya sa kapanahunan na ito. Kaya huwag mong isang tabi ang buhay eklesiya. Siguraduhin mo na ikaw ay nananatili sa buhay eklesiya. Ito ang ating protection ngayon laban sa napasamang sanlibutan. Amen. So what does the Lord want to do today? He does not simply want to save people, cause them to please God, teach them to call on the name of the Lord, and enable them to live, beget, and walk with God. He needs the churches to be raised up. His intention is to attract his lovers and seekers and gather them together to practice the proper church life as a testimony against the enemy's kingdom of darkness and as a preparation for his return. This is his intention today. We all need to see this and build this ark to be today's Noah, that we may terminate this generation and usher in the new age for the kingdom. Amen. So, malinaw ito. Malinaw na itong binasa ko. So, God not only has an intention, but also a desire. Amen. He is hungry and thirsty for this. God desires to have the church life. God needs the church. We preach the gospel, but our goal in doing so is the building up of the church. So ano bang sinasabi natin na ito ay ang ating goal? Ito ay ang ating vision. Ang ibig sabihin nito, lahat ng ginagawa natin, mga pang-spiritual na bagay, ay nakatumbok sa isang bagay. No, yan ay wala ang iba kundi ang itayo ang eklesiya. Bakit ka nagpipreach ng gospel? Upang dalhin ang tao tungo sa eklesiya at sila ay maitayo sa loob ng eklesiya. Bakit tayo nagpapastol, nag-home meeting, nag-group meeting upang dalhin ang mga tao tungo sa pagtatayo ng eklesiya? Bakit tayo gumagawa ng mga aktibidad, mga conference, mga training, di ba? Mga, maski love feast. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Hindi dahil wala tayong magawa, kundi ito ay ginagawa natin tungo sa pagtatayo ng katawan ni Kristo. Yan ang ating goal. Walang iba. Walang iba. At ito ay ang paraan upang iligtas ang mga tao sa kapanahunan na ito. Mula sa kabulukan ng mundo. Mula sa likong henerasyon na meron tayo ngayon. Ang iba, nag-iisip. Diba? Pagalingin na lang yung mundo. Ayusin yung sitwasyon sa mundo. Turuan ng mga tao sa mundo para maituwid ang mga pagkakamali ng tao. Pero hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Hindi yan ang intensyon ng Diyos. Ang intensyon ng tao ay ibukod ang mga tao mula sa korupsyon ng mundo ngayon. Hindi niya gusto na yan. Hindi na niya aayusin yan. Ang buong mundo, ang kanyang hantungan ay ang lake of fire. No? Kaya kung ang tao hindi mo mailabas mula diyan hanggang sa dumating ang katapus-tapusan ng kapanahunan na ito, siya ay mananatili sa kapamahalaan ng masamang isa. Ang tanging paraan lang upang mailabas mo ang isang tao mula sa bulok na sistema ng mundo ay andalin siya sa buhay eklesiya. Yan lang, yan lang. Kaya sinasabi sa atin, yan ang goal natin. Amen. So we all need to see the vision. We all must have today's revelation to see that that is God's heart's desire. Are you going to be today's Noah? If you are, you must see what Noah did. God's desire is not only that thousands of people be saved,
but to have the wonderful church life. So what is God's desire? To have the wonderful church life. Salamat, Panginoon. Salamat sa pangitain na pinakita mo sa amin na ang pagtatayo sa kapanahunan namin ngayon, nakatulad ng pagtatayo sa kapanahunan ni Noah, na kung saan tinayo niya ang arka upang dalhin ang mga tao tungo sa kaligtasan at dalhin ang isang bagong kapanahunan. Ganun din sa panahon namin. Salamat, Panginoon. Dinala mo ang buhay eklesiya. Ang buhay eklesiya ay umiral sa pamamagitan mo. At ngayon ito ay umiiral na kung saan lahat kami ay nananatili dito upang kami ay manatiling protektado at mula sa buhay eklesiya, mabigyan ng wakas ang kapanahunan na ito at madala ang iyong pagbabalik kung saan dadalhin mo isang bagong henerasyon, ang bagong kaharian. Salamat, Panginoon. Amen.